So, good morning. So, this is Kuya Barbero TV. So, sa video na to, makakapanood kayo ng isang nakakaiyak na pagtulong sa may hirap. Ito yung documentary ng buhay ng isang dalaga. So, mapapanood nyo na naman ito sa ating team, ang Wildlife PH. At syempre, bago nating simulan, sana paki-like and subscribe ng YouTube channel ng Team Wildlife, ganun din ni Kuya Barbero TV. So, ito po yung mga tagpo kung saan ang Wildlife PH, ang ating team, ay pumupunta sa mga mas nakakaiyak na mga tao o yung kwento ng buhay ng isang tao. So, ito ay documentary po. Pero itong documentary na to ay may kasama pong pagtulong dun sa mga ido-document nila. So, para po itong mga style ng Atom Arolo. So, makakapanood kayo ng isang kwento ng buhay kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng isang kabataang dalaga. So, panoorin nyo po. At bago nating panoorin, paki-like and subscribe ng ating YouTube channel. Panoorin na po natin. Team Wildlife PH po, Team Wildlife PH, Nakatago sa likod ng maamo niyang mukha ang naging malupit niyang kahapon. Na walang sino man ang nagtanggang lumingon. Nagbabalat kayo ang maganda niyang tindi para ikubli ang madilim niyang nakaraan. Pero ang mas malungkot, tila ba mas madilim ang kanyang magiging bukas. Dahil hindi pa man lubos ang kanyang gulang ay mabigat na trabaho na ang binabata ni Irish araw-araw. Trabahong umuubos ng lakas, bilad sa araw, sumusunog ng balat, napakabigat pero may kakarampot na kita. At hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito kayang gawin. Pero bakit nasuong sa ganitong kalagayan si Irish? Nasaan ang kanyang mga magulang? Sa sulat na ipinadala ni Irish sa aming page, binanggit niya ang bangungot niyang nakaraan. Kasi, ang tatay ko po ay namatay nung ako ay 5 buwan pa lamang. So, teka, So, ito yung kwento ng buhay ni Irish, So, makikita naman natin yung hirap na dinaranas ni Irish. Naguhukay siya ng mga bato, hindi natin alam kung saan nila gagamitin ito, pero makikita natin yung kanyang itsura, yung kanyang katawan na talagang batak na batak si Irish pagdating sa trabahong pang lalaki. So, nakakalungkot yung kwento ng buhay na itong ni Irish. So, makikita nyo yung sulat. Ito ay documentary po. Bagamat kasama dito yung pagbigay ng tulong, pero ang pinaka po nito ay documents. May documents, maipakita sa inyo yung isang buhay ng isang dalaga kung gaano kahirap ang kanyang sinasapit ngayon si Irish. Mapapansin nyo po kasi daw yung tatay niya daw ay namatay noong 5 taong gulang pa lang siya. Sipin nyo sa mga nanonood sa atin. 5 years, 5 taong gulang pa lang siya. So ganun kasakit yung dinanas ng bata na to na Irish. Yung mawalan ka ng mahal sa buhay, lalong-lalo na ang iyong tatay na 5 taong gulang ka pa lang, napakahirap na nun, wala kang kamuang-muang. At sabi nga dyan lumipas ang ilang taon, namatay naman daw yung nanay niya. So, panoorin nyo ang dahilan, napakasakit ng dahilan ng pagkamatay ng nanay ni Irish at ng kanyang tatay. At lumipas po ang 5 taon, nag-asawang muli ang nanay ko. Sa limit po ng kanilang away ng stepfather ko ay naisipan ng nanay ko na magbigti. Kaya ako po ay uli lang lubos na. Yan ang dahilan kung bakit sa murang edad na 12 taon ay paghuhukay na ng bato ang laging sandalan ni Irish para mairaos ang kanyang araw-araw. So ayun yung kwento pala sa mga nanonood sa atin. Ganito kahirap yung buhay ng isang mawala ng mahal sa buhay. Siyempre dadaan ka sa depresyon kasi napakasakit na mawalan ka na ng tatay, nawalan ka pa ng nanay. So, yun na lang yung magiging sandalan mo. Pero ang nangyari, 2 pa sila namatay. Ang pinakamasakit pa dito sa bidyong ito ni Irish ng Team Wildlife PH ay namatay yung kanyang nanay ay dahil sa pagbigte. Sa pagbigte. Dahil lang sa simpleng away. Sa simpleng away lang ng kanyang stepfather. So, nawalan na nga siya ng tatay, nawalan pa siya ng nanay. So, paano na ngayon? Nawala na siyang nanay, wala na rin siyang tatay. So, panoorin nyo yung kwento ng buhay ni Irish. Ini-interview po siya ni Wildlife Joe. Mapapansin nyo dito yung mga magagandang payo at mga counseling ni Wildlife Joe dito sa batang ito na si Irish. So, panoorin nyo po. Wala na yung mama tapa mo?
Ilan taon ka nang mawala yung mama at yung papa mo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? So, hindi mo na nakita ang papa mo? Ay, yung nakwento mo naman yun doon yung nanay mo, ano? Yung nanay mo, ano? Paano siya nawala? Nag-away po sila ng pangalawa niyang asawa. Tapos, nung gabi po, nagbigti siya dun sa loob ng bahay namin. Siya? Grabe, kakalungkutan niya. Ilan taon ito ang kapatid mong ito noon? Ilan taon ka noon? Ano po, 7 taon po ako, grade 1. 7 years old ka. Ikaw din panganay, di ba? Po. Sabi yung kakalungkutan niya. Ito lang, isa yun sa pinaka masakit na pwede mangyari sa atin. Mas okay pa yung namatay siya sa sakit. Ano? So totoo 'yun yung sinabi ni Wildlife Joe. Isa sa pinakamasakit na part ng tao, yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Lalo na yung pinakamalapit na tao sa iyo, ano? So yung magulang, ang iyong tatay, ang iyong nanay, at ang pinakamasakit pa dito, yung katotohanan na namatay ang iyong magulang, ang iyong nanay nang dahil lang sa simpleng bagay. Ano? So napakasakit noon kasi yung matatanggap mo minsan na mamatay ang iyong mahal sa buhay, lalong-lalo na kung siya ay nagkasakit, natulog, hindi na huminga. Yun yung kahit pa paano acceptable eh. Pero yung sinabi dito ni Irish na namatay dahil lang sa depression, sa simpleng away, no? So nang pag-uwi niya sa bahay, nakita niya yung kanyang nanay na wala ng buhay at nagbigti na nga. So ito yung pinakamasakit sa lahat. So ang hirap tanggapin ng ganitong kamatayan, no? So tama yung sinabi dito ni Wildlife Joe na ito yung pinakamasakit na part ng tao, ano? So panoorin niyo ulit yung video. Hindi ka nakaramdam ng galit dahil iniwanan kayo? Oo, ano? Siguro Po yun po yung buhay niya. Hanggang doon lang po. Ganun lang. Hindi niya nakinaya yung hirap nung dinaranas niya. Dahil napakabata ka pa, hindi mo pa siya naalalayan. Sana kung bypass mama mo, sana may nag-aarawa sa inyo, may tumutulong sa ano. So ngayon, ikaw na yung parang nagpapalaki sa mga kapatid mo. Nasaan yung isang mga kapatid? Sa Lucena po. Sa Lucena. Grabe, ano, kakalungkot yung nangyari sa iyo, nakasulat. Ano, kaya kami pumunta dahil nakita ko, nung mabasa ko yung sulat ko, grabe yung naramdaman ko, ano, kasi ako, maaga rin ako nawala ng nanay, pero hindi sa ganung paraan, nakasakit yung nanay ko sa iyo. Tanda mo pa yun nangyari, ano? Nakita mo ba siya sa eksena yun? Nakita mo pa? Hindi na, hindi ko na nakita, ano mo na lang. Hindi niya kinaya yung problema, ano? 7 years old ka pala. Napakahirap talaga nung nangyari sa iyo, ano? Yung ganong karanasan, nagdudulot yun ng trauma. Trauma sa mga anak. Tapos siyempre, yung trauma na yun, babatahin mo yun habang ikay nabubuhay. Kung minsan may mga anak pa na sinisisi nila yung kanilang sarili, inisip nila baka ako yung dahilan. Kaya ginagawa yun ni mama. Pero di mo naman nadarama yun. Di naman. Talagang, ang totoo, malaki ang posibilidad na nung panahon na yun, si mama mo, baka dumaranas siya ng depression dahil sa mga problema sa buhay. Pero, namimiss mo na ba yung mama mo? Namimiss mo na. Napakasakit talaga ng karanasan na nangyari sa'yo. Hindi, bata pa nawala yung papa mo, tapos nag-asawa muli yung papa mo, kaya lang lagi niyang kaaway. Kaya ang ginawa mama mo pala yun. Dahil lang po yun sa laruan. Dahil sa laruan ng kapatid mo? Siya? Binigay po yun sa akin ni James. Sabi po ni Papa, kinuha ko yung po. Grabe, laruan lang. Wala ba kayong kapitbahay nun para tumulong kay mama mo? Meron po. Nagpaalam ba siya sa mama mo bago nangyari yun? May sinabi sa inyo? Hindi na Pinatulog na po kami. pinatulog kayo? So kinakamagaan niyo na nalaman? Gabi pa rin po. Anong gabi? Sino ang una na? Meron po yung bintana at pinto nila po.
Ano siya? Nasaan yung... Nasaan yung papa mo? No, yung asawa niya. Lasing. Umalis. Ano po, nagpunta po dun sa taas. Tapos alas 10 po ng gabi, bumalik siya. Hindi na nakita niya na yun. Nabuksan po yung pinto ay hindi mabuksan. Tinawag po si inay. Kakalungkot ako. Kakalungkot yung nangyari sa inyo. Yung nangyari sa inyo, hindi pa karaniwan. Pero nakita ko, naging matatag ka, ano? Sa ngayon ba, ano, parang unti-unti mo na nakakayanan? Mahirap pa din. Mahirap pa din. Pero, nasabi ko lang sa iyo, Iris, ano, totoo, napakasakit mo. Pero, wala na tayong magagawa dun, eh, diba? Siguro, kailangan na lang natin tanggapin na nangyari na yun. So, naiwan sa iyo yung responsibilidad sa mga kapatid mo. Pero nakita ko, napakasipag mo, napaka-responsable mong ate, ano. Nalagaan mo yung mga kapatid mo, nag-aaral ka habang nag-aaral din yung mga kapatid mo. Sana ipagpatuloy mo yan, determination mo para umaga, dahil naiwan sa iyo mga kapatid mo, pakita mo yung isa kang responsableng ate, ano. Sana di na maulit yun sa iyo. Ang masasabi ko lang sa iyo, yung nangyari sa mama mo, iwasan mo yung ganun, ano. Huwag ka mag-isip ng ganun. Wala naman ba, di naman sumasagi sa iyo yung bagay na yun, na yun, ano. Kasi pangit yun, ano. Yung ganong bagay kasi, kung minsan, kailangan natin isipin. Mayroon tayong mga mahal sa buhay, kapatid, makamag-anak na nagmamahal sa atin, na masasaktan sila kung yun yung gagawin natin. Kaya nakakatuwa, nakita namin yung kasipagan mo, determinasyon mo, at magpatuloy ka lang. Ano bang gusto mong marating kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral? Anong gusto mong maging kurso? Gusto ko pong maging sundalo. Sundalo. Medyo di pangkaraniwan, sa isang babaeng kagaya mo, ano? Paano, pwede ka bang matanong kung bakit? Mayroon ka bang parang galit ka sa mapang-api, ganyan? O yan lang parang medyo... So tama yung sinabi dito ni Wildlife Joe, no? Hindi pangkaraniwan yung trabaho ni Irish, no, ng ganitong klaseng trabaho, kasi ito ay panlalaking trabaho. So kung nakakita kayo ng ganitong mga kabataan, so minsan nahahanga tayo kasi hindi ito yung tipo ng pambabaing trabaho. Napakahirap nito. Isipin mo maghuhukay ka ng ganyang kalalim, naghuhukay ka na, napakapagod niyan. Tapos sa isang babae, sa isang maliit na dalaga, ganyan ang gagawin. So napakahirap po niyan para sa kanya. Tapos ang nangyari, meron pa pala siyang mga problema na pinagdaraanan in the past years, no? Sa kanyang pagkamatay ng kanyang magulang, sa pagkaulila niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Napakasakit nun. Kaya kahanga-hanga yung mga ganitong mga klase ng dalaga, no, na talagang ginagawa nilang lalaki yung kanilang sarili para lang makaahon sila sa hirap kasama ng kanyang bunsong kapatid, no. So napakahirap, isipin nyo, inaalagaan niya yung kapatid niya, tapos nagtatrabaho pa siya, wala pa siyang magulang. So hindi natin alam kung ano yung pinagdaraanan ng dalaga na to sa Irish, no. So sana maraming tumulong dito kay Irish kahit paano ay makapag-aral siya, kasi parang ang request lang naman niya ay makapag-aral, makapagtapos, ano. At ang ganda ng mga payo ni Wildlife View dito sa kanya, no. So sana wag niyang gawin yung ginawa ng kanyang magulang, kasi baka magkaroon kasi siya ng ganong impact sa isip niya na baka okay lang namang gawin, kasi kung dumaranas siya ng problema, pagsubok sa buhay, so baka maisip niya na yun yung solusyon sa problema. So sana, no, habang maaga pa, ma-educate si Irish na hindi tama yung ganong mga gawain, ano. So ituloy natin yung video at panoorin natin. Napakaganda ng kwento ng buhay ni Irish, no. Medyo astig ang dating ng isang sundalo. Anong naisip? Bakit? Pwede kang masubukan din kung gaano ka hirap tong ginagawa mo. Malaki masong mga kawal yung ginagamit niya. Ano, sana sanay na sanay ka na. May muscle ka na pati, Malaki pala itong si Lalakad.
po, ano ito? Hindi pa po pwede. Talagang mabigat na siya. Ayo. Sige na po ate. Subukan ko lang ha. Talagang. Yun. So, ayun. Mahirap pala yung ginagawa mo. Pagbabasag ng bato. Bakit kailangan basagin yung malalaki? Para po mo. Para mabuhat. Pwede naman sana yung malalaki. Kaya lang pag ganyan kalalaki, mahirap buhatin. Ayun. Gano'n lang kalalaki ang pwede? Yung ganito ba kalalaki, pwede pa? Pwede pa ito? Pwede naman pala. Yun. So pwede na kaya itong buhatin to? Talagang. Hindi. Some things are not the same as they were a year ago. I'll be okay. I move on each Joke lang mga kawild. Pero mabigat talaga yung ginagawa niya. Hindi madali. Ito kasi sa tingin ko nitong isang ito ay mga 30 kilos. 30 kilos po ang binubuhat nilang bato. Yung malalaki. Kaya hindi madali. Kaya talaga napakahirap nung trabaho ni Iris. Masuportahan niya lang yung mga kapatid niya. Makapag-aral siya. Pero ganoon talaga. Ganoon talaga ang gawain ng isang masipag na kabataan para lang sa kanyang mga kapatid. Dahil niya siya mga kawal, dahil matagal niya itong ginagawa. Pakita mo nga yung braso mo. Doon. Dahil niya mga kawal, may muscle na siya oh. Pati si Iris oh. Laki na ng braso niya. Dalawa-dalawa oh, pag maliit, dalawa-dalawang bato. Napakataas na ng mga bato nilang inipon. Ilang, sa tingin mo Iris, ilang kubiko na itong naipon nyo? Mga 5 po siguro. Limang kubiko. Gaano ba karami ang kinukuha ng truck? Ilang kubiko? 10 po. 10 kubiko. So kalahati lang ito ng truck. Opo. Pero ano to? Sapat na ba ito o kailangan makumpleto yung 10 kubiko? Kailangan po makumpleto. Kailangan makumpleto. So matagal-tagal pa pala ito bago mabenta, ano? Yun, parang iniipon. Talagang. Baliwala lang sa'yo Talagang. Yeah, malaki. Ano? Kaya. Talagang. Ang lakas. Malakas talaga mga kawal si Iris. Para na siyang Nasaan pa niya rito itong bigat. Malisag gugulong sa sir. Gugulong ka sir. Kailan po sanay po ako dyan. Talagang hindi madali mga kawal. Yung trabaho ni Iris. Makaipon na, makasurvive lang. Karoon siya ng pera para masuportahan niya yung kanyang mga kapatid, yung kanyang pag-aaral. Ito mga kabal, sa ngayon galing sa Iris sa bundok. Galing pa ron sa kabilang bundok, nagigib siya ng tubig gamit itong kanyang kanino. So napansin natin yung hirap na dinaranas neto ni Irish. Talagang wala akong masasabi pagdating sa kwento ng buhay na to. Medyo nalulungkot din ako kasi may mga kabataan na ganito yung dinaranas nila sa kanilang buhay. Talagang talagang napakasakit na yung ganitong kwento ng buhay ni Irish. Sana matulungan sila ng mga pwedeng tumulong sa kanila kahit paano mapag-aral sana yung bata sa maayos na eskwelahan at kahit paano mabigyan siya ng kahit konting kasiyahan na parang parang prices niya na lamang sa kanyang ginagawa. So alam naman natin na hindi naman mayaman ang Team Wildlife PH. Aminin man natin po sa mga hindi po nakakaalam, hindi po hindi po talaga mayaman ang Team Wildlife PH. So nakatira lang sila sa barong-barong na bahay dito sa Camarines Norte at napakarami po nila na beneficiary din na talagang purify yung pagtulong nila dun sa mga beneficiary nila. And then mahihirapan talaga sila na suportahan itong si Irish kung tutulungan nila Wildlife Joe, Wildlife Friend, Wildlife Jason. Kasi po, sinabi ko na sa inyo noon pa na kung usapang charity at usapang pagtulong, ibahin nyo itong Wildlife PH. Kasi po, hindi naman ito mayaman na charity vlogger. So, hindi po ito yung iniisip nyo na may mga kaya, may mga pera. Hindi po siya ganon. So, kaya
umaasa lang minsan sa mga tulong ng iba, no? Lalo-lalo na yung mga pinagsama-samang tulong na matulungan po itong si Irish, no? So, ito po yung kwento ng buhay na Irish. Tatapusin po natin ulit at sana panoorin nyo at magustuhan nyo yung mga ganitong mga documentary ng mga tao na dumaranas ng iba't ibang problema o pagsubok sa buhay, no? Tapusin po natin. Ano kalabaw ito na yun? Alaga. Alaga, hindi to sa iyo? Alaga po dun sa, tito po ng pinsang ko. Ito. So, inalagaan nyo lang. Ito ginagamit sa rin pang igib. Sanay na sanay ka na talaga. Napakalayo ito, ano ba ito? Saan ginagamit yung tubig? Inumin po. Inumin. Galing pa talaga sa bundok. Ayos Sige, tara. Talagang isang certified survivalist talaga mga kawal si Irish. Lahat ng paraan para makasurvive siya. Yun ang kanyang ginagawa. Patulungan niya lang yung kanyang mga kapatid. Mapalaki niya. Makapag-aral silang 3. Kahanga-hanga talaga mga kawal. Di madali yung kanyang sakripisyo, kasipagan, determinasyon. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Anong pangalan itong kalabaw mo? Bago natin tapusin yung video, shoutout muna natin ang Team Wildlife PH, Wildlife Joe, Wildlife Fred, Wildlife Jason, Wildlife RJ, at Wildlife Juno. So, yun po yung Team Wildlife, ang J Brothers po, na nagbibigay sa inyo ng magandang documentary o magandang documentary na may kasama pong pagtulong sa mahihirap, no? So, makikita natin sa kanilang YouTube channel, humanitarian ng mga tao na to, talagang maawain at matulungin pagdating sa mga kapwa nila, no? So, bago natin tapusin din, gusto natin na pasalamatan ang e-lovers, no? Dyan sa kila Miss Yan, no? Ng e-lovers, and then sa mga admin ng e-lovers, at syempre e-defenders, no? Shoutout din po sa lahat ng e-defenders natin. At salamat din po dun sa Edo Lovable nung nakaraan na wheelchair ni Manuel, no? So, mga next week or mga next day, pupunta po tayo kay Manuel para i-update naman po yung kanyang gatas at yung kanyang diaper. So, bibili muna tayo ng diaper at gatas ni Manuel para po sa kanyang sa kanya tulong na rin po para kay Manuel. And then suportahan po natin ang ganitong mga charity, ganitong advokasya, documentary, no, katulad ng iba't ibang mga charity vlogger, Kalinga Prab, and then Pogong Biyahero, King Lax, Daddy Frankie, Wildlife PH, at marami pa pong iba. And kasama natin sa Ruel of Malalag, So, supportahan po natin lahat ng nagtataguyod ng charity ng pagtulong. So, tapusin natin ang video at meron pa tayong 1 minuto lang. Iris? Anong pangalan nito? Wala to. Ginagamit nyo rin ba ito panghakot ng bato? Opo. Pag maputik po, dinadala po sa Pag maputik, ginagamit nyo rin to. So napakarami palang pakinabang yan. Tapos na ang ating reaction video dito sa Wildlife PH. Sana po supportahan nyo ang kanilang advokasya, ang ganito mga documentary ng Wildlife PH. At huwag po sanang kalimutan na i-like and subscribe ang ating YouTube channel kasama po ang ating Team Wildlife. So hanggang dito na lang po at mag-iingat po tayo.